Mga ka-immortal, kung ikaw man ay interesado sa mga ganitong video, mga lihim na karunungan, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at pakipindot na rin ang notification bell para lagi kang update sa aking mga video. May isang katanungan, alin ba yung pinakamabisa o pinakamagandang itangan? Yung medal, crucifix o yung tinatawag na mutya o kaya ay precious stone? Mga ka-immortal, kung ikaw man ay interesado sa aking kasagutan, tapusin mo ang aking video nang iyong malaman kung alin ba yung pinakamaganda at ipapaliwanag ko para inyong maunawaan. Ang ganitong medal, isang Sagrada Pamilya, maganda siyang itangan lalo na kapag tayo ay magdarasal. Gagamitin natin itong pagdadasal kay Mama Mary, St. Joseph at sa Panginoon Jesucristo para tayo makalapit sa Panginoon Diyos amang makapangyarihan. Ang kabaliktaran naman niya, Mama Mary. Yan. Maganda rin siyang itangan dahil kapag tayo mananalangin kay Mama Mary para ipakiusap niya tayo sa kanyang bugtong na anak na si Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa buong mundo, bago tayo lalapit sa Panginoon Jesucristo, pwede tayong lumapit kay Mama Mary. Dahil mababasa nga sa banal na aklat nung yung pinakaunan niya na gumawa siya ng isang himala o isang milagro, kahit hindi pa oras, kahit hindi pa panahon para siya ay maghimala o gumawa ng milagro, dahil naubusan na ng alak, mismong si Mama Mary ang nakiusap sa Panginoon Jesucristo na kung pwede gawin niyang alak ang tubig. Ibig sabihin, powerful pa rin kapag ang ina ang makikiusap sa kanyang anak. Kaya pwede tayong lumapit kay Mama Mary bago tayo lalapit sa Panginoon Jesucristo. Ito naman, Benedictine Crucifix, maganda rin itong itangan kasi sabi nga, mismong si Jesus Christ ang nagsabi sa banal na aklat na siya ang daan patungo sa Ama at ang Ama ay sumasa Kanya. Ang nakakita sa Kanya ay nakakita na sa Ama. At siya ang daan patungo sa Ama. Kaya kung tayo mananalangin sa Panginoon Diyos amang makapangyarihan, dapat dumaan muna tayo sa Panginoon Jesucristo. Kaya magandang itangan yung crucifix para makapag-focus tayo manalangin. Pero ang crucifix po, bawal po siyang gamitin anting-anting. Bawal din gamitin anting-anting o agimat ang isang medal ni Mama Mary. Ito naman yung tawagin ng mga antingero na mutya ng mangga. Makinang siya. Makinis. Ginawa ko siyang pendant kasi meron siyang silver na kapag may okasyon, pinapasok ko siya dyan para siya maging kwintas. Yan. Kaso, kapag nagkakasakit ako, binabaklas ko siya kasi ginagamit ko siyang gamot. Yan. Dahil nga, kahit sa banal na aklat, sa lumang tipan, mababasa mo na ang red jasper ay inutos mismo ni Yahweh. Meron siyang healing power. Kaya niyang magpagaling. Kaya sa mga antingero, sa mga mahilig sa mga agimat o sa mga mutya, mas maganda kung magtatangan kayo ng mutya, yung precious stone na. Kasi mas maganda, kahit na peke yung pagiging mutya niya, kung precious stone naman siya, may healing power siya. Yan. Ngayon mga ka-immortal, sa katanungan kung alin ba yung magandang itangan, kung ako papipiliin, mga medalyon, kahit anong klaseng medalyon, pipiliin ko pa rin ang o kaya crucifix, mas pipiliin ko tong mutya o kaya yung precious stone. Kasi katulad nitong Benedictine Crucifix, kapag inabutan siya ng 50 years, magbabago na siya ng mukha, magbabago ng image niya.
Ito naman middle, kapag inabutan to ng 50 years, lalo tong magbabago rin to. Ninipis to ng ninipis. Kahit na sinusuot mo lang siya, ninipis siya ng ninipis. Pero yung ganitong mutya o ganitong precious stone, habang tumatagal siya, pag edad niya ng 50 years, lalo tong magiging makinang, lalo tong gaganda, lalo tong magiging matingkad. Kasi precious stone nga siya. At ito naman middle, ginagamit lamang ito sa pagdarasal. Pag makikipag-ugnayan sa Panginoon Diyos, amang makapangyarihan. Pag makikipag-ugnayan sa Panginoon Hesukristo. Itong crucifix naman, ganun din. Ginagamit lang siya kapag makikipag-ugnayan o makikipag-usap sa Panginoon Hesukristo para makalapit sa Panginoon Diyos, amang makapangyarihan. Kumbaga, wala siyang power. Kahit wala tong medal na to, wala tong crucifix na to, pwede ka naman magdasal sa Panginoon Hesukristo. Kahit naman wala tong medal na to, pwede ka naman makiusap kay Mama Mary. Pwede ka rin makiusap sa Panginoon Hesukristo. Pwede ka rin humingi ng tulong kay St. Joseph. Kahit wala tong medal na to, pwede ka nilang proteksyonan. Pero yung ganitong mutya, yung ganitong precious stone, mababasa mo sa banal na aklat na siya, may healing power siya. Ibig sabihin, protection na kagad siya. Pagtangan mo siya. Mismong si Yahweh ang nag-utos na dapat magtangan nito yung mga saserdote, yung mga pari, yung mga matatandang taga-Israel para panlaban, pamproteksyon sa mga maruruming espiritu, sa mga elemento. Ibig sabihin, meron na siyang katangian na hindi mo na siya kailangan pagdasalan. Basta dala-dala mo siya, meron ka ng proteksyon. Dahil mismong ang Panginoon Diyos, amang makapangyarihan ang nag-utos. Kaya kung papipiliin man ako, dito ako sa precious stone. Yan. Diyan ako. Kasi kahit makasampung sali ng lahi, lalo siyang magiging maganda, lalo siyang magiging makinang. At kapag tumagal pa ng tumagal sa pangsampung sali ng lahi, magiging isa siyang napakagandang precious stone. Pero yung ganitong medal, pag naisalin itong naisalin, lalo siyang ninipis hanggang sa matunaw siya, hanggang sa mawala siya. Ganon din po itong crucifix. Kaya mga ka-immortal, kung ako man ay papipiliin, sa mutya na ako. Basta yung mutya ay talagang isang precious stone. Mga ka-immortal, kung natapos mo man po ang aking video, pwede ba akong makahingi ng isang like? At kung hindi ka pa man nagsusubscribe sa akin YouTube channel, please subscribe. Din Immortal TV. Salamat po. God bless you all. Ingat tayo lahat. Mabuhay po tayo.